Matapos ngang maglaho si Magnus sa kanyang perfect score sa early edition ng Title Tuesday kahapon, si Liam Lekwang ng Vietnam ang nag-champion. At sa late edition, kinabukasan, hindi pa rin naglaro si Magnus. Mukhang pagod na pagod At ang world number 2 na si Hikaru Nakamura talagang laro pa rin. At si Lekwang Liam na nag-champion sa early edition, naglaro pa rin. Naglaro din si Dennis Lasabic. 2 games po ang i-analyze natin. Puro laro ni Hikaru Nakamura dahil world number 2 ito At pagkatapos ay i-analyze natin ang katatapos lang na first game ng World Women's Chess Championship between Ju Wenjun and Tan Zhongyi na ginaganap po ngayon mismo sa China din dahil pareho naman silang Chinese Iyan po ang ating gigisahin sa video na ito. Samahan niyo ko. Unahin natin ang laban nila Naka and Lekwang. Nag-E4 si Naka, E5 si Lekwang. Bishop C4, Bishop's opening. Knight F6, okay, may atake. D3 lang, naalala ko si Wesley. Paborito ni Wesley ang Bishop's opening nung bata pa siya. Knight C6, Knight C3. Ayan, bakit po dinedelay yung Knight sa king side? Kasi dito, nagbabalak pa rin si Naka na baka bigyan siya ng pagkakataong makatulak ng F4. Yan, parang yung ginagawa ko na itsurang Vienna, naka Bishop C4, tapos mahilig ako mag F4 bago pakawalan ang Knight. Pero pinipigilan talaga ni Lekwang na mangyari O kaya napatira na lang ng Knight F3. Kaunting kaalaman lang sa opening na ito na kung ipipilit yung paborito kong setup na F4, na yan talaga gusto ni Naka sana, titirahan kasi ng D5. Anti-F4 yung ganitong line kakapturin yan, di ba? Tapos Knight takes D5. Continuous pressure yan, mga kamatsas. Tapos haharangan ng bishop, syempre kailangan depensahan ang pin, kakagat po sa F4. At sa opening pa lang ay ngarag-ngarag na dito ang puti. Pangit, Yan. Kaya dito, nag-decide na lang si Naka na mag-Knight F3. Ayan. Okay? Nag-D6 na lang. Hindi pwedeng D5. Wala ng bisa yun. Castling din. At nag-Knight D5. Iniwas na ni Naka kasi baka mamaya makapture double pawn. Takes. At nag-Knight E7. Iyan ang lumabas na novelty sa laban nila. Dahil ang old line ay H6. Para pigilan lang ang pwedeng lumanding na bishop dyan sa G5 o kaya Knight. Okay, pero dito kay Lekwang, nag-Knight E7. Novelty. Bishop B3. Okay, hindi po basta-basta pinapakapture talaga. Kailangan umatras. Knight G6. Knight G5. Ayan, nagparamdam dito si Naka ng gulo-gulo. At yung Knight G5, hindi lang pressure na binibigay sa F7, kundi yung queen, pagagapangin papunta po sa H5 at nako, delikading ang black dito. Kailangan gawa ng paraan ito. Pinaalis kagad para hindi na magtagal at nag-queen H5 pa rin si Naka. Grabe, talas ng mga pangsibat niya dyan at natumbukan naman ni Lekwang, ang former World Blitz champion. FIDE, face-to-face, former World Blitz yan. Natumbukan ng accurate move, Queen F6. Okay, kasi po, kung ang gagawin dito ay kakapturein ang Knight, kakapture din sa Knight. At kitang-kita sa evaluation bar, tingnan nyo ang pagtangkad. Di naman makakapture, nakapin, tapos threatening bishop takes G5. Maraming paparating na delikado sa black. Okay? Kaya, Queen F6 ang accurate. Para depensa sa Knight, walang Queen takes G6. Yan ang purpose ng Queen F6. Nag-G3. Ano purpose naman yan? Para hindi makalundag yung Knight sa F4. At nag-Bishop C5 lang, pineresure ang F2. Dito mga kamatsas, kung mapapansin nyo, Coach, ba't hindi kinapture yung Knight? Nakahang yan. Magbi-Bishop takes G5, long collides ang Queen sa F6. Kulong. Yan, naalala ko yung ka-teammate kong taga Cagayan de Oro. Ang kulong sa kanila, malukong. Baliktad, malukong. O sa atin, makulong, malukong. O, ayan. Nag-Bishop C5, threat sa F2, at nag-King G2. Okay? Iwas pressure, cover na rin ang H3. So, maraming gamit din ng King G2.
At nag-A5. Ayan, nagbabalak na guguluhin. Mag-A4. Binarahan ni Naka. At nag-Knight E7. Knight H3. Ayun, napilitan ng umatras. Ayo nga. Kasi kakapturin na yan at wala nang kulong ang queen. May queen G6 na. Kaya napilitan na palang tumakbo si Naka. At nag-bishop E6. Ayan na, kinontra na po ang malakas na bishop. At capture. Believe ako kay Lekwang, no? Tingnan nyo. Napaka-accurate ng response niya, no? Yung kanyang mga counter defense. Ang galing eh, oh. Sa iba-iba yan. Kung ako black, baka bumigay na ako doon, mga kamatsas eh. Tingnan si Lekwang, oh. Ang galing. Oh, G4. Ayun, na bad move dito si Naka. Pero, ang purpose kasi ng G4, para pigilan na iilang siguro si Naka sa paparating na F5. Mabubuhay nga naman ang F-file, lalakasan tore pag naka F5. Yun ang feeling niya, no? Kaya siya nag G4. Pero ang accurate pala, bishop D2. Na kapag nag F5, mag-rook AE1 lang. Ayun. Saka ang gusto ko pa dito, kapag ka may rook E1 na, yung mag-E4, yung tipong sasabay para, total, nandiyan naman ang queen sa E-file. So, panabay lang yan, mga kamatsas. No? Panimpla lang yan na basag-basag sa sentro. Pero balik tayo, nag-G4 nilock yung F5 at nag-G6 yun. Another genius move by former World Blitz champion. Lupit to. Pakain yung pawn sa H6. Ang lalim, natumbukan pa yun. Queen H4. Di ko pa, okay. Gets ko na. Late ko nakita. Kapag kinapture nga pala, may capture dito. Oo nga pala. Mas may expose yung white king. Mauuna pa, no? Pagka pumunta dito, may queen F3 check. Pag nag-king G1 and may F6. Ayun, para walang knight G5 naman kasi mamatchasin eh. Ayan, tapos ang malupites nito, yung rook F7 na pagapang, sabay rook H7, o boss! Parang semi-sugswang na yung position ah. May ganun eh. Ayun, mga kamatchas, no? Kaya sarap man capturing noon, hindi pwede. Napaatras lang si Naka. At nasundan pa ng another accurate move by Lekwang. G5. Galing pala talaga ni Lekwang. Ano pag na-condition, ano? May momentum pa. Early edition champion eh. O, Queen G3. D5. Okay? At nag-Rook E1. Rook A D8. Bishop D2 develop. Nag-Bishop B6. Ayun. Okay? Depensa lang. Nakita nyo po yung pag-iingat ng bawat tira. No? Yan dapat ang makuha natin. Yung ganyang bawat butil ng tira. Mahalaga. Bishop C3, okay, tineret ang pawn sa E5, Knight G6, depensa na mayroon pang malakas na paparating. Putas yung H4 and F4 ni Naka. Oh. Knight G1, Queen C6. Anong, okay, pressure lang dito. May D4. Pag umalis ang bishop, may capture sa C2. Ang lalakas ng bira ni Lekwang. Knight F3, may threat. D4 na. Bishop D2, kinagat na po ang pawn sa C2 at nag-H4. Ayan, binasag na ni Naka pero bagay po na hindi natipuhan ng computer. Parang lalabas, balagbag pala yung tira na yan. Kinapture ni Lekwang. Kung ako po ang black, parang mapapakapture din ako ng pawn. Kasi unang-una, hindi pwedeng capturing yan, bitin ang bishop sa D2. Diba? Pero, ang accurate pala, knight takes. Ay, oo, mas puwersado. Mas puwersado. Oo. Pag kinapture, nakathreat ang queen, at papaano ma-access ng queen na madepensa ng bishop na nakahang. Walang solusyon. Sarap sana kung may perpetual kaso wala Kakainin lang yung bishop Mas puwersado pala. Oo. Kapag umiwas naman, kakapture dito, laglag pa rin ang bishop. Nasayang yung tira na yun. Grabe. Resign sana kaagad si Naka. Pero, kinapture ng pawn Queen H2, King G7. Ayun, para depensahan. At nag-Rook A D1. Ayan, talagang todo-todo. Depensa na si Naka. And next move ay kakapture na ang pawn sa H4. Hindi po pwedeng capturein yung pawn ha. Kakapturein lang yung sacrifice, makuqueenless. Okay, nag C5. Kinapture na yung pawn.
takes, rook d6. Kung sa bagay, sanay naman si Naka sa ganyan eh. Marami na ako napanood ng mga bangkay na position niya, nabubuhay pa. Marami na. Style talaga ni Naka yan. Forte niya yan eh. O ayan, rook d6, dinipensahan, naka-equalize si Naka. Queen g3. O, tineret ang pawn, pero accurate move daw ay queen e7. Dun pala, no? Yun, no? Pag nag-rook e6, may ganun. Oo nga, no? Tagpas nga pala yun. Bakit pag kinapture ng tore, queen g5 check. Pagka gumanito, queen takes e5 check. Pag f6, queen e6. Ayun lang. Sabay blessing lang, oh. Kumbaga sa bilyar, blessing lang, oh. O dinipensahan yung pawn sa g4, tapos may threat lang. Naku, may tulog na tira. Mahirap makita yan. May tulog, eh. Pagka ganito po, lalo na blitz lang, dapat yung may tama kagad yung tira. Yun ang nare-reflect ng mata natin, eh. Pag may mga positional pa na involved, pang long game yun. Pinag-iisipan ng matagal yun. Balik tayo. O, queen g3, ito, abot tanaw to eh. Baka ako, yan din ang gawin ko eh. Rook e8. O, ayan, dinipensahan. Nag-rook h1. Okay, pressure. At nag-rook g6. Ayun, dito mga kamatsas. Dapat kasi accurate move daw ay bishop to d8. Ayun, siguro, ipang sasalubong doon. So, may mga ganong idea, no? Makadagdag yung bishop total, yung bishop naman talagang baradong-barado ng kanyang sariling pawn. So bishop d8 kahit papaano makakatulong 'yan, no? Makakatulong 'yan especially sa g5 square. Ngayon, dahil nag-rook g6 dito si Lekwang, ano kaya ang brilliant move na binitawan ni Naka? Paki-guess nyo, pang puzzle ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatya. Salamat po sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita ng brilliant move, Bishop takes h6. Hindi naman talaga totally winning. Actually, parang panabla nga lang kasi equal evaluation bar eh. Kinapture. Uy, dito ko capture. Teka muna. Kasi pag dito ka capture, talo ka agad. O lats ka agad. O ganon. May ganoon. Sugswangers. May ganon mga kamatyas. Machas. Oh, yun, walang kawala. Sugswang. Oh, ayan. Kaya pala dito muna. Oh, tama naman yung queen takes d1. Tapos nag queen h4. Oh, plano dito, kitang-kita, queen f6 and o kaya queen g5 then rook h8, machas ang king. Nag bishop d8, yun lang mga kamatyas. Bakit? Pag check, di ko pa rin ma-compute. Hindi ko ma-compute. Oh. Pagod kasi ako mga kabatyas namalengke kasi. Pinagod ako ni Queen Kwang Kwang eh. O ayan, nagbuhat pa ako ng mabigat. Bishop d8. Di ko makalculate kung anong gagawin ng puti Blunderacious daw. Bakit? Pag check dito, takbo. Ay, oo. Oo, nakita ko na. Oo, matchas. Kits na kits. Dito po kasi ang accurate move ay rook g8. Ayun, para pag-check doon, takbo na. O, at least yung tore, yan ang accurate yung rook g8. Tapos kakapturin lang po yung bishop. Equal. Tapos rook h8, etc. Ayun, equal po no rook g8. Pero, balik tayo, nag-bishop d8. O, kita ko na. Boom. Walang tatakbuhan yung king gumanon pa. Mas nakita ko pa. Oh, eto tira. Check doon. Oh, yun Ala, yun lang. Mas nakita ko pa. Oh, total, hindi. Siguro wala rin man akong, wala akong pressure Kaya nakita ko kagad kahit medyo pagod tayo. Matchas Oh, tinan nyo. Check. Ganun check. Walang tatakbuhan di ba? Persado dito matchas Yan ang nakita ko. Oh, pero, mas matindi si Naka. Bakit wala na bang? Ay, 4 seconds. Oh, excuse. 4 seconds lang po kasi. O, plus pressure. Kahit na 1 second increment sila, nakaka-pressure pa rin yan. So, Queen H5, threatening, equal. Nag-Queen B3, genius. Grabe, nakita pa ni Lekwang ang depensa. Queen E5. Queen E6. Rook H6. Ayun lang.
Equalize naman mga kamatsas. Believe pa rin ako kay Lekwang. Pero ang unfortunately, ika nga, sa kasamaang palad sa Tagalog. Naubusan ng oras. Yun laang si Lekwang. Oh, naputo lang momentum niya kay Naka, no? Mahirap awatin yan si Lekwang pag nakondisyon yan. Nako, talagang grabe. Texas sa Texas yan pagka nakondisyon. Bumigay pa. Okay, naubos ang oras. Ngayon po, sunod natin. O, di nanalo si Naka. Meron pa siyang isang nakabangga na malakas. Si Dennis Lasabik, na palagi ring tumatalo kay Magnus. O, tignan natin. Black naman si Naka. Tinirahan ni Lasabik ng D4. Knight F6. C4, E6, Knight F3, D5. Ayan, pa-Queen's Gambit. Katalan ang pinasok ni Lasabik. Kinapture ang C4. So, natural yan, talagang theory yan, bookline, Bishop G2, kahit hindi mo nabawiin yan, gambit po talaga yan. A6, ayan, ang plano nila Sabik, habang hindi pa binabawi, patitigasin niya yan para talagang mahirapan ng puti na mabawi. Okay? Nag-castling, Knight C6, Bishop G5, okay. Rook B8, oh talagang grabe naman, no? Umiwas na kagad sa pin at ready to play B5 at pahihirapan talaga ang puti na mabawi ang C4. Yan po ang linya, no? At nag-Queen C1, okay, babawiin na. Bini 5 at nag-Rook D1 at yan naman ang novelty, bago. Dahil ang ayon sa old line ay E3, okay? Depensa sa D4. Okay? Actually po, itong tirang B5, kung tutuusin, may Knight X D4, di ba? Kaso pag kinapture yan, kitang-kita na maglalabasan ng pyesa ng puti. Kaya mas minabuti muna mag B5 at yung old line na A3 para pagtibayin yung D4, hindi naman makapture. Pero dito, nag-Rook D1 lang si Lasabik. O, tingnan natin ang flavor niyan kung talagang maanghang ba yan o normal lang. O, Bishop E7, magkakasling na at nag-Knight E5. Yun lang. Nasobrahan sa tapang Matapang masyado Kaso parang sobra na. Pero ang ganda Imagine niyo, tingnan niyo, nakaka-pressure pag kinapture-capture, tipong mabubuksan ng tore papunta sa queen. O di ba? May dating sa akin malakas ang dating niyan O pero ang accurate move ay B3, pasabog lang sa C4, hindi nga pala pwedeng capturein kasi ka-capturein ang knight with check pa. B3 lang, pasabog lang, tama. Ganda ng B3. Ang tira nga dito, continuation, kakaslingan na lang, ipapabawi niyo. Di at least, mission accomplished. Di ba? Yung first na dapat mabawi. Pero, balik tayo sa matapang na Knight E5 nila Zabik. Kinapture lang ni Naka. Wala siyang takot na mabuksan yan kasi meron naman siyang Knight D7 pang cover. Ayun. Nag-Bishop F4. Okay, kasi pag capture, makakaluwag ang black, tapos may tempo threat pa, tapos easy castle lang, walang problema black Wala O kaya nag-Bishop F4, maintain muna yung E5, at nag-Bishop B7. Ayan, kinounter na ang strong diagonal bishop, kinapture, at nag-B3. Ayun, saka pa lang nag-apply ng B3, basag. Pero sini-5 lang ni Naka. Kasi po, hindi na siya naghangad na capturing yan. Capture kasi magkakaroon ng malakas na... Teka muna, yun ba talaga capture? O nga. Kala ko kasi may mga in-between capture, may atake sa A6, tapos pag nag-Rook B6, magda-Knight D2. Ayan, medyo matagal lang ang epekto, pero may dating po yan. Lalo na, yung Knight E4, mga ganun-ganon. Ayan, at timplado ni Naka na parang di niya kakayanin by nerve. Ang ginawa niya, nag-C5 na lang siya. Sige, bawiin mo na yan. Binawi at nag-Queen C7. Knight C3, kinaslingan lang. Knight E4. Ayan, okay? So, ito na ang balak. Magda Knight D6. Queen C6 lang. Okay, tiniret. Queen C2, dinipensahan. Parang gusto ko na yung Knight D6 dito. Ba't ayaw isugod? Mag-Rook BB8 lang. Pero parang okay naman sa akin yung Knight D6 to. So good ka. Pero nag-Queen C2, tiniret ang Knight at nag-H6. Ayan, medyo tamang hinala din si Naka. Baka mamaya tumalo ng Knight G5 dyan, mga ganun-ganun.
'Di ba? Knight D6 pumasok na, Rook BB8, nag-H4 at nag-Knight B6, kinapture, capture, and nag-E4. Okay, para walang Knight D5. Kaya yan ang ibig sabihin ng E4. Pero bad move. Dapat daw Bishop E3. Okay, atakihin yung pawn C5. Tapos continuation Knight A4. Okay? O, pero balik tayo sa E4. Nag-C4, Queen E2. Okay, lilipat sa G4. Knight A4, ayan, okay, may Knight C5, Knight D3, mga ganong maneuver, threat Knight C3, double, o nag-Queen G4, aggressive talaga sila sabik, hanap kalikalikot, threatening Bishop takes pawn, okay, pero accurate move daw ay Rook A C1 lang, relax lang, develop lang, para wala lang lundag sa C3, o pero nag-Queen G4, Bishop takes D6. Tuluyan na pong nagka-pressure dito si Naka. O, na-pressure siya sa Queen G4 nila sabik, no? Pero accurate pala ay King H7 lang. Tapos continuation, Rook D4. O, ayan. Okay, mahaba pa yan pero lamang ang black. O, lamang si Naka pero pagka-capture dyan, bumaba eh. E takes. Okay, wala ng double pawn. So, may strong pass pawn na. Pinakapture talaga yung pawn sa E4, kinagat nga dito ni Naka. Okay, dapat daw King H7 pa rin. Ayun, ayaw talaga mag King H7. Kinapture, okay. Wala nga namang Bishop takes, no? Kasi nakapin. Pero may D7. Yun ang masakit. May threat. Rook BD8. Rook E1. Ayun, namali din dito sila sabik. Ang accurate ay F3. Oo nga, no? Tapos, ay, hindi pala pwede mag-Queen E5. Exchange lang, tapos Bishop C7. Oh, napakalakas na nung pawn kasi. Oh, pag umalis kasi ang Queen, may Bishop C7. Or Bishop takes H6. Yan ang mga paparating eh. O, dito, Queen to Queen, capture, Bishop C7 eh. Wala, malakas. O, balik tayo. Pero nag-Rook E1. Queen H7, yun lang. Talaga nga naman, oh. Bakit nasobrahan ng atras? Blunderacious. Dapat daw pawn tira, Queen G6 lang. Okay, pag kinapture, tapos Rook AD1 and Rook F7, ayun, may timing na babagsak talaga, capture, tapos Rook F takes D7. Still winning for black. May pass po na si malakas yan. Oo, sayang ano. O, pero nag-Queen H7 at nag-Rook AD1, ayun, nasuportahan ng on time. O, di may Bishop C7 na. Knight B2. Okay, tineret muna para may panglock din. Knight D3. Rook D4. Knight D3. Rook E3. Okay, bad move by Lasabik. Okay. Dito po kasi halos excuse na sila, no? Kasi tinan nyo po, 5 seconds na lang sila sabik. Pagka ganyan, more on reflex na lang yan. Kung ano yung maganda sa mata, yun na lang ang gagawin yan. Mga key move na lang yan. Pero accurate, Rook E2. Okay, yan ang mga talagang accurate na dapat gawin. Pero napa-Rook E3, Knight takes F4, Queen takes F4, pasok, kalikot. Okay? Dito naman accurate is Queen B1 check. Ay, oo nga, no, diretso na pala. Queen B1 sabay capture na. Sayang ang isang tempo. Queen C7, ayun. Si Lasabik naman nag-blunderacious. O, dapat daw ang tira A3 lang. Iligtas lang yung isang pawn. Pamigil yan sa B-pass pawn kahit papaano. O, pero nag-Queen C7. Queen takes A2. Naku, 2 connected pass pawns na. King G2. Queen A8 check. King G1. Yun lang mga kamatsas. Blunderacious! Napasigaw. O, sige po. Ano ang napakadaling kitang-kita? Paki-guess nyo. Tira ng black. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Queen A1, boom, check, boom. Sa pool, di ba? Pero ang ginawa ni Naka, dahil wala na ring time, napatira ng Queen B8. Sayang! May kanta dyan, di ba? Sayang na sayang talaga.
Woohoo! Queen A1, oh. Holy Balbon sana. Kaso nag-Queen B8. Bakit ka nag-Queen B8? O ayan, nag-Queen C6. Iwas. B4, another blunderacious move by Naka. Bumigay ng bumigay ang nerve. Pwede naman daw mag-Queen A8, oh. Lamang pa rin ng black. Slight na nga lang. O, pero napatira ng B4, napitasan ng pawn. Tinakbo ang B3, Rook C1. Siyempre, kailangang harangan yan. O, Queen A7. Ha? Teka muna. Okay. Pag kinapture kasi ito, may capture doon. Nag-Rook D3 muna. Depensa muna sila sabik. At nag-B2. Rook B1. Rook B8. Queen C2. Queen B7. Okay. Dinoble ang depensa. Rook D2. And the Rook FD8. Queen D1. Equal naman po, pero na-flag down si Hikaru Nakamura. O maaaring siguro network problem na rin. Medyo may latency. Ibig sabihin, late ang dating. Na-flag down. May ganun eh. May network error na nangyayari din eh. O bush! At ito lang ang kaisa-isang talo ni Hikaru sa late edition. Tingnan nyo po ang resulta. O, champion si Naka. Isa lang ang talo niya at isang tabla. O, di ba? Pero not bad for Dennis Lazabic. Napaka-consistent ng batang ito. Hindi nawawala sa top 3 talaga. Mamaw talaga to. O, si Magnus wala eh. Grabe ang pagkakapahinga niya. Talagang higang-higa ah. Giisip na naman kayo. Walang ganon. O, baka masarap lang ang pagkakahimlay ng pahinga. Kayo naman, oh. Okay mga kamatsas, sunod natin ang first game ng World Women's Championship. Pasadahan natin. Okay, bago tayo magsimula mga kamatsas, discuss ko lang ng konti ang detalye ng kanilang format. Super long game po ito at ang kanilang match ay 12 games of standard games. Unahang maka 6.5 points. May kinalaman po ang manalo ka kagad sa classical or sa long game kasi pag nanalo ka, naka 6.5 ka kagad. Ang hatian po sa budget na $500,000 ay 60-40. Malaki pa rin, kinumpute ko, milyon piso. Talagang makarating ka lang sa World Championship, talagang big time na, mayaman na talaga mga kamatsas. No? Kapag ka umabot sa tiebreaker ang laban nila, kasi kapag ka all 6 sa 12 games, may tiebreaker rapid games eh. Ayan, hanggang sa blitz. At nagkatalo sa tiebreak, magiging ang hatian 55% and 45%, himbis na 60-40. Malaki pa rin, kahit matalo ka, makarating ka lang sa World Championship. Wala na, talagang buhay na. Ika nga. No, sabi nung iba, wala ka ng gutom. Okay mga kamadyas, first game, white si Ju Wenjun, nag-E4, at nag-C5 si Tan Zhongyi, Knight F3, E6. Aba, Sicilia ng pinasok, matatapang. Bishop D3, kung tawagin po ito ay, okay, so normal line pa ang nakalagay dito. Okay, actually bookline na bookline to, no? Kina-capture talaga yan para, yun lang. Ang alam ko dito, castling. O, pero yung Bishop F4, yan ang mahiwagang preparasyon dito ni World Champ. No, kasi defending champion si Ju Wenjun, challenger si Tan Zhongyi. Okay po? Bishop F4, hindi ako familiar sa linya na yan ah. Nag-D5, Knight D2. Okay? Kasi po kung kakapturein, wala, very solid for black yan, hindi kinakapture yan. Ni i-push man, hindi pinupush yan basta-basta. Okay, kaya Knight D2 lang at nag-G6. Ayan, kaunting pag-aaral lang po, detalye sa opening. Pag kinapture po kasi yung pawn, capture at makipagsabayan, baka mapatanong kayo, Coach, ba't di ganyan ang ginawa? Capture, capture, capture. Kasi po, may kinalaman sa pawn structure. Tingnan nyo, weak ang C6, weak din ang A7. Whereas sa white ay very solid ang pawn structure, kahit na same bishop pair yan, pero pawn structure ang usapan. Kaya malaking factor sa kanila yan sa posisyon. So nag-G6 lang, isa pang kakaiba na ginawa dito. Bakit hindi pwedeng sa E7 diretso na? O yan nga pinakatira eh. Grabe yung G6 na, grabe oh. Bishop G5 at nag-H6. By the way po, ang nagtuturo kay Tan Zhongyi si Wang Hao. Ayan, nakarating na si Tan Zhongyi sa Pilipinas eh, kung di po ako nagkakamali. Ano bang taon yun? Doon ko nakuha yung IM ko eh, kakumpletuhan ng norm ko.
Manny Pacman Asian Championship, Asian Individual Championship. Parang ganon. Matagal nang tinuturuan ni Wang Hao yan. Kaya malakas talaga, no? Pag malakas ang coach, malakas talaga player din talaga. Okay. Nag-H6 at yan ang novelty. Ang old line po ay Bishop E7. H6, Bishop H4. So, completely new game na ito. Bishop E7, nag-castling, A5. Parang hindi ako sang-ayon sa ganitong structure, no? Parang butas-butas yung... Parang feeling ko lang may mga weak dark square sa king side. Queen E2, castling. Di ba? Pangit, oh. Dapat yung bishop nandyan sa kabila, eh. Rook AD1, Knight D7, Hamon Bishop, tinanggap naman ni Jun and nag-C4. Okay, talagang pinagbabasag. Knight E5, ayaw talaga. Hindi maigli ang pawn sa D5. Relax lang. Kinapture. Capture sa bishop. Takes. Alaalim, pag kinapture yung pawn. Queen E3. Teka muna. Pag kinapture kasi to, nakikita ko may sundot na ganun, eh. Accurate yung tira ni Jun. No? May threat doon. Accurate. Kasi kung kakapturing ito, may bishop A6, haharangan ng knight, kakapture dyan. Pag nag-queen takes D5, may rook FD8, tapos queen C6. Ay, oo. Hindi maka-atras dito, may queen, eh. Gaganon. Ang pangit pala ng mangyayari. Gaganon. Takes. King takes, may rook C2. Na itong klaseng rook and pawn ending, bagamat lamang ng isang pawn dito ang puti, pero due to very active rook on the second rank, equal pa rin yan, mga kamatsas. Tapos gagapang na yung king dyan. Yung rook mapapasid, didepensa yun, eh. So, etc. Natanaw yan, siguro nakwenta ni Jun. Uy, nako, may ganun pala. Very easy equal. Kaya nag-queen E3 lang siya. At yan ang tira ng computer engine. Queen G5 sinalubong. Tinanggap naman at nag-C takes D5, E takes D5, and Rook FE1. So bilangan tayo ng pawns. Para sa akin talagang pabor po ito sa puti kasi tingnan nyo ang pangit ng pawn structure. May double pawn, tapos weak ang D5, Rook B8, okay, threat, B3, and G4. Ayan. Ito pong G4 ay pamilay sa knight kasi magda-knight F3. Knight F1. Kaso may ikot. Ayun, ang threat, oh. A4. Yan ang mga binibili. Okay? Yan ang mga kailangang gawin on time. Kasi kung di ka gawin yan, mild na mild sa puti, wala. Lilingkisin pa unti-unti yan, mga kamatsas. Lilingkisin yan. And ito na rin po kasi yung threat after knight F1. Ang threat kasi is magro-rook D4 na rin, eh. Para walang A4. Tapos knight E3, rook D1. Wala na. Walang kabuhay-buhay. Kaya kailangan guluhin. Ayan. Guluhin nyo na pagka ganyan. Capture, rook B4, A5, rook A4. Tama yung gawa ni, galing, galing ng realization, no? Marunong manusok, eh. Capture. Okay, 3 dito. So may isang sobrang pawn pero very easy. Mag-rook A8 lang, mababawi na. Di ba? Galing, eh. Grabe. Talagang batak na batak kay Wang Hao si Tan Songyi. Ano kayang ginawang training ni Wang Hao? Ganito gagawin mo. Ganon kasi boses ni Wang Hao. Nag-analyze kami. Nakalaban ko kasi siya sa Asian Individual, eh. Natalo ko kay Wang Hao, no? Pero kamuntik ako manalo kasi umabot kami sa parehong dying seconds na lang. Parang 16 seconds ako. Siya umabot ng 20 seconds. Natataranta na rin siya. Napapagano na rin siya, eh. Kaso ako unang nataranta. Yeah, ganun ang boss dun, eh. Bishop G5. Ano kayang ginawang training dito ni Wang Haoski? Knight F4, nalinis yung queen side. So, equal, mga kamatsas. Equal. Yun. So, usually naman po, normal naman yan sa first game, eh. Kasi nagpapakiramdaman pa, eh. Okay lang na draw. Black ka naman. Magwa-white ka next move. Siguro yun ang sinabi ni... next game. Next move. Siguro yun ang sinabi ni Wang Hao, eh. Okay, mga kamatsas. Yan po ang video for today natin. Sana po natuto kayo sa... Medyo matagal tayo ngayon. Pasensya na po. Pero sinisikap ko
na talagang buong balita, buong lakas ko, buong pag-iisip ko, maipaliwanag ko sa inyo. Sa mga naiinis po na matagal, pasensya na po ha. Sorry, pero kita nyo naman, napapagod din po ako. Sana counting appreciation lang po mga kamatyas. At sa mga, hindi pala sa mga, pag may lumabas pong ads paran lang po, isa lang. Lambing lang. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo. Abangan natin ang game number 2 ng World Women's Championship na nagaganap ngayon sa Shanghai, China. Maraming salamat po. Kita-kits.